Paano kung mahal na mahal mo itong babae na 'to? Ibinigay mo lahat, ang loyalty mo, ang oras mo, ang effort mo, pagmamahal mo, buong puso mo ibinigay mo sa babaeng ito. Pero bandang huli, ibang lalaki ang pinili niya, meaning sumama sa ibang lalaki. 'Di ba napakasakit nito? At parang bumagsak lahat ang confidence mo bilang lalaki, para kang sinukluban ng langit at lupa, 'di ba? May kasabihan tayong ganyan. At minsan ay mapapatanong ka pa sa sarili mo, hindi ba ako sapat? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako pinagpalit sa ibang lalaki? May kulang ba sa akin? Bakit niya ako iniwan kahit ibinigay ko naman ang lahat at sinubukan kong maging mabuting asawa o partner para sa kanya? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kung bakit ang pagkawala niya ay hindi katapusan ng mundo at hindi katapusan ng iyong sarili, at baka ito pa lang ang simulan ng strongest version ng sarili mo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-member ng aking channel sa YouTube, yung nagjo-join para ma-view ang ating mga exclusive na videos. Ganon din po yung mga nag-subscribe sa ating Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga gusto pong ma-view ang ating exclusive video, kailangan nyo pong mag-subscribe sa Facebook o kaya naman po ay mag-join as a member sa aking YouTube channel. Sa mga nakaka-move on sa panonood lang ng ating video, maraming salamat po. Very rewarding po ang feeling ko kapag ganyang nagme-message kayo sa akin at nagko-comment na nakatulong sa inyo ang aking video. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan nyo ng one-on-one coaching, nagpo-provide po ako niyan. Nandyan po ang aking email. So ayun, ang ganda ng ating topic ngayon. Ito na, iniwan ka ng misis mo, ng babaeng pinakamamahal mo. Normal lang na talaga namang bumagsak ang iyong self-confidence, mawalan ka ng gana sa buhay, ma-obsess ka sa comparison. Siyempre, ikukumpara mo yung sarili mo dahil pinagpalit ka sa ibang lalaki. At paulit-ulit mong tanungin ang sarili mo na bakit hindi ikaw ang pinili, bakit sumama sa ibang lalaki. Karamihan kasi dito nagkakaroon ng realization ang lalaki kapag iniwan sila ng babae. So doon nila marirealize kung gaano nila kamahal itong babae na to at kung gaano nila kagusto na makasama sa buhay nila. And then doon sila ngayon maghahabol at paulit-ulit i-message, susubukan ng lahat para lang bumalik sa kanila, magmamakaawa, i-check ang social media at umaasa na baka bumalik pa. Pati yung lalaki ay chine-check din o kinakausap o i-message. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, bakit hindi ka dapat maghabol? At bakit minsan ang pagtahimik mo o ang paglayo mo ang pinakamalaking power move na pwede mong gawin? Paano ka muling babangon sa ganitong sitwasyon? At bakit minsan ang heartbreak o yung pag-iwan sa'yo ng babaeng pinakamamahal mo ang magtutulak sa'yo para maging best version ng sarili mo? Okay, so unahin natin dito sa part 1. Bakit siya umalis? Marami tayong video dyan. Meron tayong video dyan. Bakit umalis si Mrs. kahit walang third party? Bakit umayaw ang babae? I-share ko po yung link na dyan. Meron yan. Tayong video dyan. So kadalasan, kapag umalis ang babae, hindi naman totally ibig sabihin yan, mas better yung pinili niya. Ito ang unang kailangan mong maintindihan para hindi mo kaagad ikumpara yung sarili mo. Mas pogi yun, mas mayaman yun. So hindi mo pwedeng unahin kaagad na i-compare ang sarili mo. Ang titingnan mo dito ay yung babae, yung misis mo. Anong nangyari? Anong nagtulak sa kanya? Bakit niya pinili yun? Unahin mong tingnan ang emosyon. So nagkaroon ng emotional attachment yung asawa mo doon dahil sa excitement na hinahanap niya, na maaaring hindi na niya nakuha sa'yo at sa relasyon nyo. So dito papasok yung video natin about sa dopamine at sa oxytocin. So yung dopamine kasi, yan yung, di ba, pag may excitement, yan ang nagbibigay ng obsession. Pag mataas naman ng oxytocin, yan naman ang magbibigay ng emotional attachment. So meaning dito, kaya na humaling yung iyong misis doon or yung babae doon sa
bagong lalaki ay dahil nagkaroon ng emotional excitement. Tapos yung relasyon ninyo ay predictable na. Alam na niya kung ano ang nangyayari sa inyo. Let's say 5 years, 10 years, 20 years na kayong magkasama. So ito ang pinaka-painful na reality na minsan dahil alam niya na mahal mo siya o dahil alam niya na nandyan ka lang, pwede kang i-take for granted. Kasi wala ng excitement. So dahil dyan, nawawala ang excitement. Kasi lagi ka lang nandyan, lagi ka lang naghahabol, alam niya na mahal mo siya, umiikot lang ang mundo mo sa kanya. Kaya unti-unting nawawala ang tension at mystery sa relationship, minsan nagiging boring. Kaya nga 'di ba, meron tayong video diyan kung paano nyo i-keep yung spark ng relationship nyo, yung 777 natin diyan. So kung mapapanood nyo yan, kung gusto nyong matutunan paano maging palaging alive ang inyong relationship. At diyan, kapag ka nagkaroon ng someone na nakapagbigay ng excitement, diyan pumapasok ang emotional attachment sa iba. Diyan pumapasok ang obsession dahil sa excitement na yan. At kadalasan, dahil nga sa social media na yan, napakadali ma-excite. Pasensya na, I heard something, parang nasa Dubai kami, so wala namang alert na merong missile na parating. At it's very long time naman na wala ng missile. So, I don't know ano yung tunog na yun. Kaya medyo natigilan ako. So, asa na ba tayo? So, ayun nga, dahil sa social media ngayon, napakadali kasing ma-excite na natin ngayon eh. 'Di ba? Kasi pag may nag-approach lang sa'yo through chat, doon nagsisimula. So, nagkakaroon ng excitement sa chat pa lang. So, may video tayo dyan, yung emotional cheating. Tandaan ninyo na kahit na pakikipag-chat pa lang sa iba, ay cheating na rin yon. Yun ang tinatawag na emotional cheating. So para hindi nga matukso sa iba, maglalagay kayo ng boundary. Hanggang saan lang kayo para hindi masira ang inyong pamilya. So ibang topic yon, nandyan yan sa YouTube natin. Sa pangrason, bakit umalis ang babae, hindi pareho ang paraan ng pagmamahal ng babae at lalaki. Ang pagmamahal ng babae ay talaga namang nakabase sa emotional attachment. So kapag ka ganito nga, unti-unting lumalayo ang emotional attachment sa'yo ng misis mo o ng girlfriend mo, nawawala rin ang attraction. Ito yung pag palagi siyang upset sa'yo, palagi siyang naiinis, palagi siyang ganito. Merong hindi nagugustuhan sa mga ginagawa mo. Maliit na bagay yan, pero paunti-unti yan nagbabawas ng emotional attachment niya sa'yo. And then kapag nawala yon at nakuha niya sa iba, sa pamamagitan ng chat o araw-araw na nagkikita, ayun na. Kaya nahuhulog na magkaroon ng gusto sa ibang lalaki. Okay, yung part 2, ang paghahabol ang mas lalong sisira sa'yo. Bakit? Kasi ang desperation ay yan, nakakapatay ng attraction. Alam mo yung mga desperate move na yan na ginagawa natin, minsan sinusugod yung kabit, o kaya ipinapahiya, o kaya naman habol ka ng habol, message ka ng message. Yan yung mga common mistake na pwede nating gawin kapag iniwanan tayo ng ating partner. Magmamakaawa ka pa, yung mga ganyan kasi mas lalo mong pinapakita na umiikot ang mundo mo sa kanya. At dahil dyan, lalong nawawala ang attraction ng babae. So, imbes na ma-win back mo yan, lalong lumalayo kapag ganyan. So, kaya kung nasa ganito kang sitwasyon, iniwan ka ng misis mo, iniwan ka ng girlfriend mo, pag-iisipan mong mabuti kung anong aksyon ang gagawin mo. Baka yung move na magawa mo ay lalong lumayo sa'yo. Imbes na ma-win back mo, ay lalo palang palayo. So, pag-aaralan mo yan. So kapag tumahimik ka at hindi ka naghabol, diyan nababago ang dynamics. Nagkakaroon ng curiosity. At diyan siya ngayon magsisimulang magtanong at mag-isip tungkol sa'yo. Ano kaya ang nangyayari sa'yo? Samantalang kung habol ka ng habol, hindi mo siya binibigyan ng chance na isipin ka, na ma-curious siya sa'yo. And without curiosity and without thinking about you, walang feelings, di ba? So, mas maganda na manahimik ka, mag-focus ka sa sarili mo para magkaroon ng chance na isipin ka. So, yung part 3 natin dito, rebuild. Huwag kang magmukmok. Yung pain, gamitin mo siya as energy mo. Like yan ang pinaka-gasolina mo para i-level up mo ang buhay mo, i-level up mo ang sarili mo. Diba? Huwag kang magmukmok.
Kesa ini-stock mo o hinahabol mo, gamitin mo yung pain na yan para sa ikauunlad mo, magpapogi ka, mag-gym ka, mag-improve ka ng career mo, mag-focus ka sa goals mo, sa healing process mo, at yung respeto mo sa sarili mo. At kapag lumingon siya sa'yo or makarating ang balita sa kanya, at magugulat siya na ganito ang nangyayari sa'yo, na mas okay ka nang wala siya, na mas masaya ka nang wala siya, ito ang pinakasampal dun sa taong nang iwan sa'yo. At dyan siya mapapaisip na baka siya talaga ang may problema. So sa mga lalaki dito, kapag ka may relasyon kayo, syempre huwag niyong paikutin ang mundo ninyo sa relasyon niyo lang. 'Di ba? Dapat meron kayong ginagalawan na sarili niyo at may sarili kayong mundo, may mga kaibigan kayo, may hobby. Yung purpose in life ninyo nandyan pa rin. At hindi lang talaga umiikot yung mundo niyo dyan sa kapartner niyo o sa misis niyo o sa babae niyo. Kasi kapag buong-buo mong ibinigay dyan, ayun na nga, kapag nagkaroon ng breakup, iniwan ka, talagang ang hirap bumangon. Talagang masisira ka ng todo-todo. So dito, hindi lang katawan ang dapat na i-level up mo ha. Siyempre, yung iyong emotional maturity, yung iyong mindset, yan, boundaries mo, at yung discipline. So siguro, dyan sa relasyon na yan, ay marami kang natutunan dyan. At yan ang gamitin mo para mag-improve at pag-aralan paano magkaroon ng magandang relasyon. Para sa susunod na relasyon mo ay nakahanda ka na. So, ang daming gagawin. Kapag iniwan kayo ng karelasyon nyo, napakaraming aayusin sa sarili nyo. Mabibisi kayo at ito ang magagamit ninyo para makapag-move on kayo unti-unti. Ito na, yung part 4. Ang tunay na power ay yung detachment. Hindi yung detachment na walang pakialam ha. Ito ang maling akala ng marami na kapag nag-detach ka na, wala ka na totaling pakialam, magiging bitter ka na, or magiging masama na ugali mo, magiging irritable ka na, magiging moody ka na, idadamay mo pa yung mga taong nakapaligid sa'yo. So, ang tunay na detachment, yung tanggapin mo na minahal mo siya noon o mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, pero hindi mo sisirain ang sarili mo nang dahil lang sa pagmamahal na yan. So, yon ang detachment. At unti-unti mong kalimutan lahat ng tungkol sa kanya para unti-unti kang makalayo, unti-unti kang makadetach. Ang unang-una mong gagawin dyan, syempre, tigilan mo ang pag-check ng social media. Bawat pag-check mo ng kanyang social media, kahit ano pa man ang makita mo dyan, ay lalo mo lang papahabain ang healing process mo. Kailangan mo talaga dito ng total no contact, no information, distance, at ng boundary talaga sa sarili mo. Mag-set ka ng rule talaga. Hindi ko titingnan ang social media, yung mga ganyang rule. Hindi ako dadaan sa bahay nila or sa karsada na pwede ko siyang makita. Ito ay makakatulong sa healing process mo kapag inalis mo to. At tandaan nyo na ang lalaking hindi nagmamakaawa ay mas emotionally matured tingnan at mas powerful tingnan. Dahil hindi dapat kinukumbinse ang isang tao para mahalin ka. Dahil kung mahal ka, walang ganyan na pangyayari. So eto na, dito tayo sa part 5. Paano kung pagsisihan niya yung pag-iwan sa'yo? Usually, nangyayari to na pagsisihan yung pag-iwan sa'yo kapag nakita na okay ka na, confident ka, mas successful ka ngayon, mas masaya ka ngayon, at hindi umiikot ang mundo mo dun sa kanya. Magugulat yan. Diba? Kasi maku-curious yan. Bakit ganun? Dati ako lang. Dati habol ng habol yan. Dati ganito. Bakit ngayon naging ganyan ka? So nagkaroon ng curiosity at paglingon sa'yo, ganyan ka. Mas successful ka. Mas pogi ka. Mas macho ka ngayon. So ngayon, dyan siya ngayon nagkaroon ng realization at maaaring gustuhin bumalik sa'yo. Pero tandaan mo dito na hindi ang main goal mo dito ay hintayin na magsisi siya at bumalik siya sa'yo dito ha. Ang goal mo dito ay yung maging okay ka. Unahin mo muna ang sarili mo. At pag bumalik siya dahil nakita kang ganyan, ay nasa sa iyo na yan. Ikaw ang mag-a-analyze niyan kapag bumabalik sa'yo. Kung worth it ba na tanggapin o hindi. So ikaw ang mag-a-analyze niyan. Alamin mong mabuti at this time be wise. Kung naging maayos na ang sitwasyon mo, at bumabalik yung misis mo or yung babae, ikaw mismo ang magdesisyon. Dahil
ang pagpapatawad o ang pagtanggap, ayan pa lang ang unang hakbang na kakaharapin mo. Ang pinakamabigat dyan ay yung kapag magkasama na kayo uli. Yung emosyon mo at yung magiging process ninyo sa pagbabalik ng tiwala, yan ang pinakamahirap dyan. So tandaan, hindi lahat ng breakup merong comeback at hindi lahat ng taong umalis ay bumabalik o kaya naman ay hindi lahat ng taong umalis ay tinatanggap pa. Ang pinaka-importante dito kung nangyari sa iyo ang sitwasyon na ito ay samantalahin mo na i-grab lahat ng lesson na pwede mong matutunan sa pangyayari na ito at magamit mo sa susunod na relasyon. So ayun, maraming salamat muli sa panonood and I hope ay may natutunan kayo sa topic natin na ito. Thank you so much and see you again sa susunod pa nating mga video.